When you speak of God, you are declaring miracle. Amen? So kapag sinabi mo, Diyos ko, ikaw ay nagpapahayag, himala. At may himalang mangyayari sa iyo. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti, magpakaligaya tayo sa Panginoon, magpakalakas tayo sa Panginoon, sapagkat wala nang iba tayong kailangan kundi ang Diyos. Ang bahay, idaragdag niya. Sasakyang bago, idaragdag niya. Tingnan ninyo ako. Amen. Nagpapakaligaya lang ako sa Diyos araw at gabi. Oh, purihin ng Panginoon. Marami kang problema? Ako rin. Pero nagpapakaligaya pa rin ako sa Diyos. Marami kang kakailangang pera? Ako rin. Pero nagpapakaligaya ako sa Diyos. Ngayon, tatanungin mo pa ano? Hindi ko po ito maituturo. Gawin mo na lang. Amen? Dahil pag itinuro ko, ay, ang hirap pala. Pero kapag ginawa mo, ay, ang dali pala. Hallelujah! Woo! Glory! Praise God! Kaya huwag kang magpamadali sa pagyaman. Baka ikaw ay matisod o matinig. Magpakaalam ka sa Diyos at daragdagan ka ng kayamanan. Daragdagan ka ng mga pagpapala. Daragdagan ka ng mga biyaya. Know the priority of life. Kaya't kapag consistent ka dun sa pangunahin sa iyo ang Diyos, kaiba mangyayari sa iyong buhay. Nais kong ipaunawa sa inyo na Diyos ang may control ng lahat. So bow down your head. So tayo po ay sandaling, mananatili kayong nakatayo dahil kayo ay magaganda at gwapo. Huwag magmadaling nakaupo dahil darating din yun. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, alam ko maalab ka sa Diyos. Kaya nahahawa ako nung alab mo. Alam kong maligaya ka sa Diyos, kaya daman-dama ko ang kaligayahan ngayon. Alam niyo po bang yan ay dumadaloy? Alam niyo po bang yan ay nakakahawa? At kaya naman tayo'y maligaya dahil napakalalaki ng ating problema. Kaya wala tayong magagawa kundi magpakaligaya sa Diyos. Amen po ba? O, purihin ng Panginoon. So, tingnan mong muli ang iyong katabi at sabihin mo, salamat. Dahil sa iyo, kaya ako'y maligayang maligaya ngayon. So, tayo po'y manalangin upang maunawaan ninyo ang mensaheng inihanda ng Diyos para sa bawat isa. O Diyos, ikaw ay napakabuti at aming tinatangkilik ang iyong makapangyarihang presensya at maluwalhati ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. So ang titulo po ng mensahe ay Observe then Live, because to hear the voice of the Lord, you need to be silent. Para marinig mo ang tinig ng Panginoon, kailangan ikaw ay manahimik. Silence first, then listening follows. Pananahimik muna at ang kasunod ay pakikinig. Be still and know that I am God. Manatiling tahimik at kilalanin mo na ako ang Diyos. Nais kong inyong maunawaang mabuti na ang Panginoong Hesukristo ay nagturo. Be happy. Happy are those. Nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa dalawang bagay na mangyayari. Ang lahat ng nasa sa atin ngayon ay nagsimula sa ating paniniwala. Tama po ba? Dalawang pagkakataon na ating nakamit, nung ating pangarapin, nakamit na natin ito sa ating isipan. At dahil tayo nagpatuloy doon sa pangarap na nasa ating pag-iisip, nakamit natin ito ng pisikal. Kaya nais kong inyong maunawa ang mabuti. Marami po ang sumasampalataya sa Diyos, pero iilan po ang maligaya.
You know why? Bakit iilan ang maligaya sa kanilang pananampalataya sa Diyos? Ang kaibahan po ng maligaya sa Diyos, yung kanilang pananampalataya ay dinaragdagan nila ng conviction. Ano po ang conviction? Ang conviction po ay naniniwala siya na walang tanging pagmumula ng kaligayahan at kapayapaan kundi ang Diyos. That is a conviction. Na hindi ka natitingin pa sa iba, sapagkat talaga naman na ang kaligayahang tunay ay sa Diyos lamang manggagaling. Ang kapayapaang tunay ay sa Diyos lamang manggagaling. Amen po ba? So, kapag ikay naniwala dun sa iyong conviction at dinagdagan mo ito ng passion o alab, ano po ba ang passion? Jesus was very passionate about His relationship with the Father. Jesus was passionately in love with His disciples. Ano po yung passion? Ito po yung I will never stop, I will never give up, I will never quit, I will continue on. No matter what. Amen po ba? Kaya kailangang maniwala ka na ang Diyos ay iyong kasama at ang katotohanan, ang Diyos ay kasama natin. Kaya yung word na observe, ang ginagamit mo, laging tatandaan mo, pwedeng isara mo ang iyong bibig. Pero hindi mo pwedeng isara ang iyong tenga. Hello? Pwede mong isara ang iyong mata, pero hindi ang iyong tenga. Kaya marami kang maririnig na boses. At kung hindi ka magiging matalino, baka gawin mo ang lahat ng iyong naririnig. Hindi dapat. Ang unang nais kong ipaalam sa inyo ay ang katotohanan tungkol sa pagsama ng Diyos sa iyo at sa akin. Ikaw ba'y born again? Ikaw ba'y ipinanganak na muli? Nung araw na tayo'y maborn again, itong kopang ito, kopita. So nung araw na tayo maborn again, tayo ay napuno ng Diyos. Tama po ba? But we cannot contain God because He is immense. Hindi mo pwedeng sa iyo lang nandun ang Diyos. Kaya nga unawain mo mabuti, you are filled with God. This is the beauty of our faiths. So you are filled with God and God is all over the creation. So God is in you and you are in God. Amen? So nandun pa rin yung kupeta. At yung kupeta represents us and inside us is God. And we are surrounded with God. Technical explanation. The pressure outside is the same pressure inside. Otherwise, magkakrumble tayo. Nakakuha mo po? So, ang lahat ng bawat square inch ng aking katawan ay merong 14.7 pounds per square inch pressure absolute. Sa paligid ko, kailangan equal. 14.7. So, the God that is in you lives in you because the Father started the life. Kaya tayo may buhay dahil sa Ama. And Jesus lived the life. At isinabuhay ni Jesus yung buhay. And the Holy Spirit guide the operation of that life daily. Kaya with the Trinity, we cannot be defeated. Kaya nga, ang tao, kung ano-ano pang hinahanap na kaligayahan, walang kaligayahan sa pera. Walang kaligayahan sa maging tanyag. Ang tanging kaligayahan ay sa Diyos. At kung hindi ka magiging matalino, habang nag-o-observe ako ng Lent, dahil ang tawag sa atin, observe the Holy Week. Observe. Iyong pagmasdan ng may matamang pag-iisip. Kailangan maging tayong matalino. A wise person is someone who can never
A wise person is somebody who has a hard time to recall his worries. Ang isa pong matalinong tao ay hindi na niya maalaala yung kanyang mga alalahanin. Hello? Nais kong ipaunawa sa inyo, worry will sideline you. Worry will intimidate you. Worry is time waster. Uubusin ang oras mo sa maghapon sa pag-aalala. Don't worry. Be happy. Amen po ba? Huwag kang tumingin sa perang kailangan mo. Huwag ka nang tumingin sa timbang mo. Sapagkat habang tinitingnan mo ang perang kailangan mo, lalo yung nagiging malayo. At habang iniisip mong bumaba ang iyong timbang, lalo kang bumibigat. Sapagkat ang lahat ng aking kinatakutan, sabi ni Job, ay nangyari sa akin. At lahat ng iniwasan ko ay naganap sa akin. Kaya ang isipin mo, you are perfectly and uniquely created in the image of God. Oh, purihin ang Diyos. Observe, then live. Believe and be convicted what you believe. And then add passion to it. And that is life. Amen po ba? Sasabihin mo, Pastor, iba ang buhay namin. Iba kami sa aming pamilya. Iba-iba talaga tayo ng buhay, pero iisa ang salita ng Diyos. Kapag iyong isinabuhay yung salita ng Diyos, magbabago at magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay garantisado na tatrabaho. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at hindi ito nagbabago. Kaya ilang bagay ang nais kong inyong maunawaan about how we shall observe. Kung atin pong titingnan, ulitin kong muli, marami sa inyo ang pagod na kahahanap ng buhay. Pero kung nalalaman mo na nasa iyo na ang buhay bago mo pa hanapin ito. Hello? Worry not about what you are going to eat or about what you are going to drink and about the clothing that you shall wear on. The teaching of Jesus is so simple yet profound to many people. Simpleng-simple lamang po ang mga araling itinuro ng Panginoon, pinalalalim lang ng maraming tao. At kaya naman, hindi nila maunawaan ang simpleng aral sapagkat gusto nilang mabuhay sang-ayon sa ibig nila. Ako hindi. Technically, minded ako, pero isang tabi ko yon. Tinularan ko si Pablo, nasa kanya ang lahat ng katalino at karunungan. Isatabi niya ito para makamit niya si Jesus. Unless a person has Jesus, hindi mapapanuto ang kanyang buhay. Magiging up and down ang buhay ng isang tao kapag hindi siya committed ng lubusan sa Panginoong Jesus. Magpapalipat-lipat ng kandungan ng mga babae at ng mga lalaki ang isang tao kapag hindi siya nagpakaalab, tangi ay kay Jesucristo lamang. Magpapalipat-lipat ng hanap buhay ang isang tao kapag hindi siya nagpakaalab ay kay Jesucristo. Magpapalipat-lipat ng simbahan ang isang tao kapag hindi siya nagpakaalab kay Jesucristo. Laging tandaan natin si Jesucristo lamang ang kailangan ng bawat tao. Hallelujah! So, mithiin mo si Jesucristo 24/7. Ngayon, may ilan tayong gagawin in observation, pero bibigyan ko kayo ng babala. Hindi po natin kayang makilala ang Diyos. At hindi papayag ang Diyos na siya'y makilala, sapagkat kung lubusan nating makikilala ang Diyos, sakop natin ang Diyos. Hello? Nakukuha niyo po? At ang isa pang kamalian na nais kong alisin ninyo sa inyong isipan, na ang lahat ng pagpapala ay nabibilang. The only infinite is God, nothing else. Hello? Tingnan mo,
Ano ang kailangan mo? Tanungin mo ang iyong sarili. Kailangan mo ng bahay? Magkakrap agad ang amount kung ano yung gusto mong bahay. 3 milyon, may bahay ka na. House and lot. 5 milyon, may bahay ka na. So, nabibilang. Amen po ba? Hindi ho pwedeng sabihin mo na ikay magkakaroon ng maraming anak sapagkat 3 o 5 o hanggang 10 o hanggang 17 katulad ng nakakwentuhan ko noon. Isang lola at ang sabi ko, Lola, ilan po ang anak mo? 17. Pwede pala yun. Kaya nga ating unawain, lahat po ay nabibilang. Everything is measurable. Measurable. Nasusukat po ang lahat ng bagay. Kaya kung hindi mo alam ang sukat ng iyong kailangan, hindi ka darako dun sa specific asking. Nakukuha niyo po? Kaya nga, unawain mong mabuti, kailangang tayong matalino. So, analyze to understand. Analyze to understand. At ang pangalawa is scrutinize to emphasize. Analyze to understand, scrutinize to emphasize. And then apply what you have learned and you will have an excellent life. Kaya nga ating unawaing mabuti, salamat kay Jesucristo at tayo'y buhay. Sa 1 Corinthians 15:12. 1 Corinthians 15:12. Hallelujah. So gagamit tayo ng analysis and scrutinizing. Now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? May ilan sa panahon ni Pablo na nagsasabi, yung mga Pariseyo ay naniniwala na ang namatay ay bubuhayin maguli. Ang mga Saduceo ay ang paniniwala kapag namatay na ang isang tao, tapos na siya, hindi na siya mabubuhay na maguli. Kaya't ang kanilang pamumuhay, enjoy life because after life, no life. Yun po ang mga tao sa mundo. Pero ang mga spiritual na tao, enjoy Jesus and you will have eternal life. Kaya nga ating unawain, si Jesucristo ay nabuhay na maguli, kaya siguradong tayo ay mabubuhay ding maguli. Kaya kailangan tayo ay magpakatalino. Analyze. Tiningnan ko ang higit na 50 taon na ino-observe ko ang Lenten season. At kapag hindi mo naunawa ang layunin ng observance of the Lenten season, makikita mo na ikaw ay babalik sa dati mong gawin. There are 2 internal domain inside you. The heart and the mind. Domain, ang ibig pong sabihin ay yung lugar na nandun ang lahat-lahat na makaka-apekto sa iyo. Whatever the content of your heart, the mouth will speak. Whatever the content of your mind, it will travel to your heart, and the heart will release it to the mouth. So, you are what you think you are. As a man thinketh in his heart, so is he. Ikaw ay sang-ayon sa iyong iniisip. Isipin mong ikay maligaya, and then all of your muscles, all of your body cell will unite with what you are thinking. Mag-isip ka ng mga bagay na nakalulungkot, yung iyong pagkalugi, yung iyong mga kabiguan, isipin mo po yon. Instantly, magiging kang malungkot. Whatever you think, enhance your emotion. Kaya kailangan na masunod natin ang Biblia. A merry heart doeth good like a medicine. And what is the source of merry heart? Right thoughts. Mga tamang pag-iisip. Amen po ba? At paano ka magkakaroon ng tamang pag-iisip? Ang laging tingnan mo sa iyong kabiguan ng kasunod na ay tagumpay. After crying, you will smile. After crucifixion is resurrection. Amen?
Kaya laging unawain mo, kung ikaw man ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok, laging tatandaan mo that your destiny is behind that trials and barriers and tests. It is covered by the test. Kaya huwag kang nagmamaktol. Bakit ba naman kung kailan pa ikaw maalab sa Diyos, saka naman sunod-sunod ang pagsubok? Huwag kang magsasalita ng ganyan at sabihin mo na nasa likuran ng pagsubok ko ang aking magandang kinabukasan. Oh, hallelujah! Glory! So si Kristo lamang ang ating kailangan. Amen? So analyze. What is analysis? Ang isang magandang halimbawa ko ay yung lab ko sa physics at sa chemistry. Sa physics, kami ay nagpapakulo. Simpleng experiment. Pinakulo namin yung tubig. Ginamitan namin ng thermometer. Yung unang kulo, 80 degrees centigrade pa lang. Pero after several minutes, iyo pong pakuluin ang pakuluin at mahihit mo ang 100 degrees centigrade. So through this, after several trials, natagpuan namin na talagang ang boiling point ng tubig ay 100 degrees centigrade. So your trials and your errors will line up to your victory. Amen? So analyze, bakit ka nabigo? Ito'y para sa iyong kabutihan. Amen? Bakit ka nagkasakit? Ito'y para sa iyong kabutihan. And saying, thank you, Lord, will make you happy. Do not reason out your failure. Huwag ka nang mga tuwiran pa kung bakit ka nabigo. Sabihin mo, thank you, Lord, at ako'y nabigo. Ngayon sa daigdig, hindi nila ito kaya. Pero sa akin kaya ko. Thank you, Lord, at ako'y nalugi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Because when you thank God, you are making a personal covenant with Him. And what is the personal covenant? Covenant with God, that you believe Him all the way through. Naniniwala ka sa Kanya ng ganap at tuloy-tuloy, kaya kabiguan mo, ipinagpapasalamat mo sa Diyos, tagumpay mo, ikinagagalak mo sa Diyos, ano man ang nangyayari sa iyo, nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen. Glory. Magandang hapon po sa lahat ng televiewer ng Great Day to Live with Bishop Greg Durante. Nandito po kami sa Prayer Mountain, Tayabas, Quezon, ng ministeryong ito ni Bishop Greg Durante, na kung saan ako po ay bahagi ng intercessory prayer warrior sa lugar pong ito upang patuloy na ipanalangin ang gawain sa lugar na ito, na kung saan nagkakaroon po ng pagawain. Ito pong gusaling ito ay inilalaan at iniutos ng Diyos kay Bishop Greg Durante upang ito po ay maging lugar ng panalanginan, maging lugar na kung saan ang presensya ng Diyos ay maranasan ng bawat isa pong mananampalataya na nagnanais na magpunta sa lugar na ito. Kaya ang challenge ko po sa inyo, kayo po ay maging bahagi ng pagpapatayo ng gawain sa lugar na ito. Kaya send your very best seed faith para po maipagpatuloy upang po matapos ang gawain sa lugar na ito. Kung paanong ang Panginoong Jesucristo po nung magpunta rito nung siya po ay bumaba mula sa langit, ang sabi po niya, my meat is to do the will of my Father who sent me and to finish His work. Yung pong sinisimulan sa lugar na ito, alam ko po na ito po ay tatapusin. Kaya ang bawat isa pong makikiisa sa pagtatayo ng building na ito, alam ko po na sila po ay mapagpapala. Salamat po sa hapong ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi
dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. An original. I cannot copy you and you cannot copy me, and I will not advise you to copy me. There is only one who shall we imitate and copy, Jesus Christ. Nakukuha mo po? Kaya marami ang na-high blood ay laging iniisip ay problema. Pastor, kung ikaw lamang ang nasa kalagayan ko, ang ibig ba sabihin, Jesus, kung ikaw lamang nasa kalagayan ko, mauunawaan mo ko. Ikaw at ako ay nauunawaan ng Panginoong Jesucristo dahil idinaan siya sa lahat ng uri ng pagsubok. At kailanman, hindi siya na daig ng pagsubok. Kung siya'y nagtagumpay, siyang nasa iyo ay muling magtatagumpay. Ang iyon lamang gagawin ay praise the Lord. Hallelujah. Mahirap po bang gawin yon? Oh, purihin ang Panginoon. Mahirap sa umpisa, pero kapag pinaulit-ulit mo, ito po'y nagiging napakadalit, napakagaan. And the external domain, your hand and your habit. What is inside you will be demonstrated outside. Kung ano ka sa iyong loob, yun ang lalabas sa iyong ugali. Tingnan mo ang iyong katabi. Makikilala kita sa pamamagitan ng lahat ng gusto mo. If you want to know a person, know his likes and his dislikes. Naalala ko nung panahon namin na merong tinatawag na yung scrapbook. Naalala ninyo yung scrapbook? At sa high school po yun, at susulat na Greg loves Alita. And then yung isa naman, Alita loves Greg. So, na-develop kami doon sa scrapbook. Amen. At naging totoong buhay. Amen. Ngayon yung scrapbook, Facebook naman ngayon. Yun sa inyo lang pang daigdigan, yun sa amin pang high school. Iisa po yan, iisa po ang ideya niyan. Galing po sa dating naturalesa ng tao, pinagkaperahan lamang nung gumawa ng Facebook. Nais ko pong inyong ipaunawa, walang bago po sa ibabaw ng lupa. Pagbago, yun po ay cultic. Lagi pong nangyari na noon at mangyayaring muli. Amen po ba? At ikaw ay nilikhang orihinal, huwag kang gaya-gaya. At huwag kang nakikinig sa sinasabi ng iba tungkol sa buhay mo. Huwag mo silang paniniwalaan, makipag-usap kay sa Diyos at sasabihin ng Diyos kung ano ang iyong buhay. Oh, purihin ang Panginoon. So analyze. Iyo pong siyasatin, iyo pong suriing mabuti. Ikaw po ay nilikha ng Diyos sa hawig niya, at nung ikaw at ako'y likhain, buong ingat, pinangalagaan ang pagkalikha sa atin. Kaya nga ang sabi niya, Moses, sino bang may likha ng bulag? Sino ba ang may likha ng mga pipi at ng mga bingi? Di ba ako? Hello? Kaya pag ikay nag-alala, unfair ang Diyos. God cannot be unfair. He is always just. Amen po ba? Kung sakali man na merong mga taong bigo upang ang tagumpay ay tumulong dun sa mga bigo. Kung sakali mang merong taong mahirap, ang mayayaman ay dapat tulungan ng mahihirap. Yun po ang balak ng Diyos.
At upang ang tao ay makapamuhay sa ibig ng Diyos, kailangan may mangyaring hiwaga na maging isang himala. Siniyasat ko ang beatitude. 8 attitude. 8 good attitude. So I am observing Lent. Kaya ako ay basa ng basa, 2 libro agad ang natapos ko in 3 hours. Yung isa at yung isa in 2 hours. Kaya punong-puno ako ng katotohanan. At kapag ikay punong-puno ng katotohanan, ito ay hindi mo pwedeng pigilan. Ito'y lalabas at lalabas sa iyong bibig. At nagbulay ako. So again, yung solitude and serenity, yung pananahimik, wala kang iisipin, wala kang hihingin, makikinig ka lang. At nakita ko yung 4 na beatitude ay tumutukoy sa internal domain. Blessed are the poor in spirit. Maligaya ang walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya internally, kailangan ipakita ko sa Diyos na sa Kanya lamang ako umaasa. At kailangan ito ay pagtibayin ko araw-araw. Sa paningin ng Diyos, ako'y umaasa lang ay sa Kanya. Then second, mournful. Ako'y nahahapis. At ano ang aking pagkahapis? Hindi po tungkol sa kasaganaan o kayamanan, hindi po tungkol sa kalusugan. Ako'y nahahapis sapagkat ibig ko na ang mga kamag-anak ko, sapagkat ang mga mahal ko sa buhay ay nandito na sa ganitong uri ng buhay, ibig ko lahat ng aking kamag-anak ay magkaroon din ng kaligayahang aking tinatamasa. At ang tanging kaligayahan ay nagsisimula ay sa puso at sa kaluluwa. At dahil hindi ko maipaunawa, ako ay nahahapis. So laging unawain mong mabuti, to enter into the heart of any person, you have to pray much. To break through the hardness of the heart of a person, you have to pray much. Because our rise and fall is dependent on our relationships. Ang ating pag-angat sa buhay at ang ating pagbagsak sa buhay ay sa pamamagitan ng relasyon. At hindi mo pwedeng iwasan ang mga relasyon. Darating at darating araw-araw, may relasyon kang papasukin. At kung hindi mo mauunawaan kung paano gugugulin ang iyong buhay sa mga relasyon, laging tandaan mo po, ikay magkakanegosyo because of relationship. Ikay makakabenta because of relationship. Amen po ba? Kailangan ikaw muna ang makilala ng customer bago ang iyong produkto. Sapagkat ang produkto ay dala ng iyong mahusay na pakikitungo sa iyong customer. Pag minsan bumibili ako ng gamit, hindi ko kailangan at hindi ko dapat bilhin dahil sa bait, binibili ko na rin. Nakukuha niyo po? Relationship. Kaya nga ating unawain, poor in spirit, mournful, and hungering and thirsting for righteousness. That is inside. Sa puso mo, nag-iisa ka, ang gusto mo ay katwiran. And what is righteousness? Righteousness is continually believing that Jesus is only Lord and Savior. Tuloy-tuloy na paniniwala na si Jesucristo lamang ang tanging tagapagligtas, na si Jesucristo lamang ang tanging kailangan natin. That is righteousness. Wala ka ng iba pang kailangan. Idaragdag na yung ibang kailangan natin. Kapag nasa iyo si Jesucristo, idaragdag ang kayamanan, idaragdag ang lahat ng kailangan natin. Why? Because of Jesus. Amen po ba? Because of Jesus. Oh, purihin ang Panginoon. And then the fourth one is, so, poor in spirit, mournful, and then hungering and thirsting for righteousness, and then pure heart. Pure heart. This is internal domain. Kailangan makita ng Diyos na dalisay ang ating puso. Ano ang dalisay na puso? Ulitin kong muli, wala kang inaasahan kundi ang Diyos. Wala kang ikinalulungkot kundi kaligtasan ng iyong mga kamag-anak at kasama sa trabaho. Kailangan yun ang kalungkutan mo, hindi yung wala kang pera. Kapag nalungkot ka sa tamang kalungkutan, daragdagan ka ng pera. Daragdagan ka ng kasaganaan.
Daragdagan ka sapagkat ang Diyos ay mahilig magdagdag. God is an adding God. God is a multiplying God. God will always give you all the blessings that you need. Pero kailangan i-develop mo sa iyong puso yung happy attitude. Amen po ba? Kailangan laging ang iyong papasuking hanap buhay ay yung hindi ikaw ang makikinabang kundi maraming tao. Kapag ikaw lang ang nakikinabang, itigil mo na yon, magkakasakit ka doon sa iyong pinasok na hanap buhay. Kailangang mga tao ang makikinabang. Kaya kung titingnan natin, may isang lalaki na ang kanyang invention na nagawa ay 200 inventions. Alam niyo kung bakit? Dahil ang kanyang isip ay kabutihan ng tao. Hindi siya tumitingin sa kanyang makukuhang royalty. Siya ay nakatingin sa kaginhawahan ng sangkatauhan. Kaya kung ang iyong puso'y tama at tinitingnan mo ang kabutihan ng iyong kapwa-tao at ng sangkatauhan, ikaw ay pauunlarin ng Diyos, ikaw ay pagtatagumpayin ng Diyos because you are giving honor and glory to His name. And then ang tatlong external, blessed are the merciful, ikaw po'y maawain. Lord, bless everyone with the anointing of mercy and prayer. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa ng kapangyarihan, ng pananalangin at ng kaawaan. Kaya nga, unawain mong mabuti, hindi mo na maiisip ang iyong kailangan sapagkat ang iyong kaabalahan ay sa kailangan ng iba at dahil ikaw ay may malasakit sa kailangan ng iba, bibigyan ka ng Diyos ng probisyon para maabot mo yung pangangailangan ng iba. Abraham, I will bless you so that you will be a blessing. Blessing first. Pero bago mangyari yung probisyon ng pagpapala, kailangan meron ka ng kinaaawaan. Hello. Blessed are the peacemaker. Yan ikalawang external. Gumagawa ka ng daan sa ikapagkakasundo. Kaya ngayon, ayoko nang makinig ng chismis. Kaya ako ngayon ay taong kaunti na lang ang salita. Nung araw maraming salita dahil sa chismis. Darating sa iyo ang iyong kamag-anak. Alam mo ba si ganon? Darating ang iyong kaibigan. Alam mo ba si ganon? Sabihin mo ngayon, Ops, I don't want garbage. Kailangan matuto ka sa word plus at word minus. Ano po yung word plus? Positive words. Ano yung word minus? Yung mga negatibong makaka-apekto sa iyong emosyon. Hello? Amen? 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 Praise God. So blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the peacemakers, they shall be called children of God. Blessed are you when you are persecuted for my name's sake, for righteousness' sake. Amen? And what is righteousness? You keep on declaring that you love Jesus, that you believe Jesus, that your hope is in Jesus. That is righteousness. Si Jesus lang ang magpapaunlad sa akin. Si Jesus lang ang magpapala sa akin. Si Jesus lang ang aantabay sa akin. Si Jesus lang. That is righteousness. And you will be persecuted. Because people are intellectual in their understanding. Pambihira ka, paanong si Jesus lang? Paanong si Jesus lang? Paanong si... That is persecution. Hello? And then the eighth habit is this. If you are persecuted for my name's sake, be glad and be very happy. Pangalan naman ng Panginoong Jesus. For great is your reward in heaven. Blessed are the poor in spirit, yours is the kingdom of God, of heaven. Blessed are you when you are persecuted for righteousness. Great, yours is the kingdom of heaven. Blessed is the meek. This is another external, the meek. Ano po yung meek? Kahit ikaw ay matalino at may isang nagyayabang, kadalasan po ang madaldal ay kakaunti ang alam. Pero matalino po tahimik, gumagawa na lang. So the external domain is meekness, mercy, and then peacemaking. Nakuha niyo po. And then the result of this internal happiness
and the external application of your internal happiness, you will be persecuted. Hello? Pero ang sabi po doon, be glad and be very happy, for great is your reward in heaven. Saan po manggagaling yung gantimpalang naghihintay sa atin sa langit? Doon po sa 7 o 8 mga magagandang attitude. Kaya nga po, paano nangyari ito? So analyze the truths so that you will understand. Amen po ba? Iyong pag-aralan ng katotohanan para ikay makaunawa. Then scrutinize. Scrutinize. Ang ibig sabihin ay iyong himayin ng buong detalyado. Paano ko ito isasagawa? Ikaw mag-aaral, katulad ng mga Bereans. Paano ba ang sinasabi ng Panginoon dito sa talatang ito? Be involved, get involved. Scrutinize the word. Hindi para hatulan ito, kundi para ito ay may sabuhay, para ito ay may sagawa. Amen. So, unang katotohanan, sa lumang tipan ay may 2 kambing. Ito po sa Leviticus, 2 goats. Ito po nasa ating daily bread. At makikita natin na yung 2 goats represent 2 divine truths about the sacrifice and the substitutionary death. Yun pong unang kambing ay papatayin at iaalay sa templo ng Diyos, sa dambana ng Diyos. Yung 2 kambing, lahat ng kasalanan ng Israel ay papatong dun sa kambing at ito'y pakakawalan at pupuntahin sa kagubatan. So yung isa ay sacrificial offering at yung isa ay substitutionary death. Ano po yun? Scapegoat kung tawagin sa English. Ang ibig sabihin, si Jesucristo yung sacrificial offering, si Jesucristo yung substitutionary offering. Na ibig sabihin, ikaw at ako ay hindi na magdurusa. Na ikaw at ako ay hindi na masasaktan. Na ikaw at ako ay hindi na paparusahan ng kamatayan dahil sa kasalanan sapagkat meron ng umako nung ating kaparusahan. At ang pangalan niya ay Jesucristo ng Nazaret. Amen. Hallelujah. Kaya 3 mahalagang katotohanan ang nangyari sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang 3 divine truth na ito, and this is basic. Sa pag-aaral ng tao, ang basic ay yung tinatawag na 3 R's of basic education. Reading, writing, arithmetic. 3 R's, pero W po ang writing. So pag marunong kang bumasa, at marunong kang sumulat, at marunong kang mag 1 plus 1, buhay ka na. Hello? Sapagkat hindi ka na maluloko sa palengke dahil alam mo ang sukli ng iyong biniling 90 ay 20 centimos. So the basic of education is reading, writing, and arithmetic. But the basic of our spiritual life is atonement, justification, and regeneration. Amen. If you will not understand these 3 divine truths, hindi ka po aangat sa iyong spiritual na buhay. Sapagkat ikaw ay babalik-balik at sasabihin mo, ako'y makasalanan. I told you a while ago that you cannot go back to your past. Because that is not a place. It is only a word. You cannot go to your future because that is only a word and not a place. So your life is now. So if you will not understand atonement, justification, and regeneration, what is atonement? Atonement is somebody died for our sins. Hello? Justification, it is the mind of God. Isipan po ito ng Diyos, ang justification. Nakahilig sa dibdib ng Panginoon si Juan Bautista, si Juan the Beloved. At sabi ni Pedro, tungkol po sa kanya. Ano po ang iyong gagawin sa kanya? At ang sabi ng Panginoon, ano naman sa iyo? Kung buhayin ko siya hanggang sa aking pagbabalik, wala ka na ron. So, justification is the mind of God. Walang pwedeng sumalungat dito. Isipan ito ng Diyos. And He declared that in Jesus, we are righteous. Amen.
In Jesus, we are accepted in the beloved. Amen. It is not our work. It is not our sinfulness. It is the work of Jesus on the cross. Kaya para makalaya ka sa masamang pag-uugali, believe that you are justified by the blood of Jesus Christ. Believe that God has proclaimed that you are without sin, that you are blameless. Amen? Huwag mo nang tingnan ang iyong masasamang ugali noon dahil ang nakaraan, always remember this, that the past will always pass. Ang nakaraan ay laging lilipas, amen, at yun ay lumipas na, tinakban at sinakluban ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Be freed from guilt. Nabigo ka noon, all right. Nalugi ka noon, all right. Na humaling ka sa ibang kandungan, all right. Kalimutan mo yon sapagkat ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang nag-ayos, pero magpapakita ka ng regeneration. Without these three basic truths, regeneration is to attain inside us the nature of God. So when you have the nature of God, then you have the character of God. Kaya iiwan mo ang iyong babae, iiwan mo ang iyong lalaki, iiwan mo ang mali mong buhay. Because there is regeneration inside. Nawala ang mga bisyo ko, not because I desire na iwan ko ang bisyo, no. Nawili ako sa Diyos, kaya nawala na ako sa materialismo. Nakukuha niyo po. Kaya unawain mong mabuti, scrutinize the wonderful truths of the atonement, justification, and regeneration. You have the nature of God inside you. You have the power of God inside you. Hindi pwedeng hindi ka maging kamukha ng Panginoon. May isang nagtanong sa isang magiginto. At ang sabi niya, paano mo po nalalaman at lantay na ginto na yung iyong ginagawa? Ang sabi niya, simple, halika manood ka. At pinainit niya yung kanyang stove, pinainit niya. Pagmasdan mo yan, ha, tingnan mo. Ay, ang labo po, wala namang ginto. Ay, magmasid ka lang. At lalong pinainit niya yung apoy. At hanggang, nagiging mukhang ginto na. At pinaapuyan pa niya. At ang sabi niya, tingnan mo yung ginto. Sige, tingnan mo. Nakikita ko po ang mukha ko doon sa ginto. Yan ang purong ginto. Yan nais kong ipaunawa na dinadaan tayo sa apoy ng pagsubok upang makita sa atin si Jesucristo para pagharap na Jesucristo sa atin, tayo'y kamukha niya. Amen. Kaya huwag mong ikalungkot ang iyong pagsubok sapagkat yung pagsubok mo ay pinadadalisay ka para lumitaw ang ginto ng Panginoong Jesucristo, ang ginto ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. So, nais kong ipaunawa sa inyo, apply and live a life of excellence. And what is life of excellence? That you trust and defend and rely on no one but Jesus. Ano sabihin ng Diyos, iwan mo ang iyong hanap buhay at sa akin ka maglingkod. Mahirap pong desisyon yun kapag sanay ka sa akinsi at katapusan. At ang isang natutunan ko sa akinsi at katapusan kong sweldo, lagi akong alala para sa susunod na buwan dahil magbabayad na muli ako ng mga hulugan ko. Pero ang isang natuklasan ko, kapag ikaw pala ay dumepende sa Panginoong Jesucristo, bago mo pa kailanganin, inihanda na ng Panginoon. At ang isang magandang katotohanan, yung mga anak mo, kahit na magpalaboy-laboy pa yan sa galaan ng bata pa sila, uuwi yan at may kakaining daratnan sa iyong bahay. Tama po ba? Hallelujah. Kaya nais kong ipaunawa, kung tayong tao ay pinaghahandaan natin ang kailangan ng ating mga anak, gaano na kaya ang Ama natin sa langit? May nakahandang pagkain para sa bawat isa sa atin.
May nakahandang pang-tuition para sa bawat isa sa atin. May nakahandang pang-bahay para sa isa't sa atin. May nakahandang pambili ng sasakyan kung kinakailangan para sa bawat isa sa atin. Kaya't magtiwala tayo sa Ama. When you believe the Father who started life, when you believe Jesus who lived that life, when you believe the Holy Spirit who operate and govern the daily guidance of that life, hindi ka po maliligaw. Dire-diretso ka po, sapagkat laging tandaan mo, yung pag-akyat mo dito sa second floor, hindi ka po nagsimula sa last step. Saan ka nagsimula? Sa first step. So start on the first step. Magpakaligaya ka kay Jesus mula ngayon. Bow down your head and let us pray. O Diyos, Ikaw ay napakabuti. Salamat, maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa buhay ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At lahat ay sumigaw ng Amen. Hallelujah! God bless you po. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaaniyahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.